Pag-ibig. Kung papipiliin si Catlina sa pagitan noon at kayamanan, ay mas pipiliin niya ang pag-ibig na malimit niyang nadama mula sa kanyang ina na tungkulin lang sa bansa ang napagtutuunan ng pansin. Si Catherine Rodrigo, ang kasalukuyang presidente ng bansa. Ma, mabuting tao naman si Enrique. Bakit ba ayaw na ayaw niyo sa kanya gayong hindi niyo pa nga siya namimit? Dahil ba sa mahirap lang siya? Usisa niya sa ina habang kasalukuyan silang nagdi-dinner na mag-ina sa kanilang mansyon. Binuksan kasi ng ina ang topic patungkol kay Enrique Subiron, ang kanyang long-time boyfriend na galing sa isang mahirap na pamilya. Nasabi ko na sa'yo na wala akong problema sa pagiging mahirap niya. Pero nagpa-background check ako sa mga parents niya, anak. Napag-alaman kong ex-convict ang nanay niya at namatay sa pagpapatiwakal ang tatay niya. Sa tingin mo ba, kaya kitang ipagkaluno na lang sa ganong klaseng tao? Sagot ng kanyang ina. Sumama ang kanyang timpla dahil doon. Padarang niyang binitawan ng kutsara at tindor na kanyang hawak. Ma! You're invading their privacy! Hindi ibig sabihin na kapag nakagawa ng kasalanan ng mga magulang, masama na rin ang anak. Alam kong mahal mo akong tunay at alam kong mahal din ako ni Enrique. Kaya kahit ano pang sabihin niyo, hindi ko siya iiwan. Bakit ba kasi ayaw niyo na lang akong suportahan? Kung nandito lang si Papa, tiyak na susuportahan niya ako. Pwede bang huwag mo siyang banggitin sa pagkainan? Matagal na kaming annulled. At saka, paano kanya susuportahan? Ako nga ay hiniwalayan niya kasi tumakbo siya bilang presidente. Gusto niya lang ng peaceful life, ma. Hindi lahat ng tao, gaya mo, nasabik sa kapangyarihan. Parang nagiging bastos ka na sa akin, ah. Basta ma, hindi mo ako mapipilit na hiwalayan si Enrique. Siya lang ang para sa akin. Kaya niyang ibigay ang pagmamahal na hindi ko pa nararanasan. Tumayo siya at umalis nang hindi nililingon ng ina. Catlina! Huwag mo kong tatalikuran. I just want the best for you. Hindi niya napinansin pa ang ina, bagkus ay nagtungo siya sa sariling kwarto at doon nagmukmok. Ilang sandali pa ay napagdesisyonan niyang maligo nang makatulog na siya. Ngunit dumaan ng ilang oras, ni ang pumikit ay hindi niya magawa. Kaya napagdesisyonan niyang tawagan ng nobyo. Hindi umabot ng 3 ring ay sumagot ang binata. Hello mahal, napatawag ka? Gusto ko lang marinig ang boses mo. Nasaan ka ba ngayon? Malambing niyang saad. Eto, sa convenience store. Nagpa-part-time job. Malapit na kasing maubos ang mga gamot ni El. Tukoy ng binata sa nakababatang kapatid na may hika. Ha? Gabi na. Dapat nagpapahinga ka na ngayon. Di ba sabi ko sa'yo pwede kang lumapit sa akin kapag kailangan mo ng pera? Nagtatrabaho naman ako para sa pangangailangan natin pareho. Ang huling pangungusap na sinabi niya ay kasinungalingan lamang dahil hindi na sinabi sa binata ang totoong estado ng kanyang buhay. Isa sa mga dahilan ay noon pa man ay hindi na naisa sa publiko ang kanyang pangalan at muka bilang anak ng presidente. Mahal, kaya ko naman magtrabaho para sa pamilya ko. Isa pa, hindi ko maatim na gumamit ng pera mo hanggang sa hindi pa tayo kasal. Di magpakasal tayo. Ready na ako, mahal. Ikaw na lang ang hinihintay ko. Kung sapat na ang ipon ko ngayon, hindi kita paghihintayin. Pero mahal, iniisip ko ang kinabukasan natin. Kaya magtiis ka muna hanggang sa makapag-ipon ako ng sapat para sa pagpapakasal natin at pagsisimula natin ng pamilya. Napangiti naman siya sa narinig. Sige, naiintindihan ko. Salamat sa pag-iisip na magandang kinabukasan ko sa'yo. Kung ganun, ibababa ko ng tawag ah. I love you. I love you too po. Nang mawala sa kabilang linya ang lalaki ay nagmistula siyang uod na nagpagulong-gulong sa kanyang kama habang niyayakap ang kanyang cellphone. At dahil sa kilig na nadarama sa usapan nila ng nobyo ay hindi niya namalayang nakatulog na siya. Kinabukasan, maaga pa lang ay nagtaka na siya kung bakit abala ang kanilang mga kasabahay. Nang tanungin niya ang ina ay wala siyang natanggap na sagot mula rito. Ngunit pagdaan ng isang oras, nakita niya mula sa bintana ng kanyang kwarto na meron silang bisita. Hindi siya nag-abalang bumaba ngunit pinatawag siya ng ina. Ma'am, pinapababa kayo ni Madam President. Kailangan niyo raw pong makaharap ang mga bisita.
Wika na ng pag-utusang kasambahay. Ha? At bakit daw po? Sino naman yung mga bisita at bakit kailangan makaharap ako? Kilala ko po ba sila? Ewan ko po pero sabi ng mama niyo mga importanteng tao raw po. Napabuntong hininga siya at labag sa loob na tumayo mula sa pagkakahiga. Okay, fine. Sumunod siya sa kasambahay pababa sa first floor ng mansyon at sa may living room nakita niya roon ang ina na masayang nag-uusap kasama ang tila mag-asawang bisita. Kaagad naman siyang napansin ng mga ito. Oh, nandiyan ka na pala. Pahayag ng kanyang ina. Halika rito at ipapakilala kita kina Mr. and Mrs. Juarez. Lumapit siya sa ina at simpleng initian ng dalawang bisita. Mr. and Mrs. Juarez, this is my only daughter, Katlina Rodrigo. Anak, sila sina Mr. William Juarez at ang asawa niyang si Mrs. Hera Juarez. Silang dalawa ay kilalang couple business tycoon, lalo na sa States. Hello po. It's nice to meet you po. Maikli niyang wika. It's nice to meet you too, Iha. Talagang ang maganda ka tulad ng mama mo. Ang babaeng bisita ang tumugon. Salamat po sa compliments. Nag-usap na ang tatlo habang nagme-merienda at siya naman ay nakikinig lang. Sa tuwing magnanais siyang umalis ay pinipigilan siya ng ina. Minsan ay tinatanong siya ng mag-asawa patungkol sa kanyang career, kahiligan at kung ano ba ang natapos niyang kurso na tinutugunan niya lang na may paggalang. Normal na pag-uusap lamang ang nangyari kahit na hindi niya alam ang eksaktong dahilan kung bakit napabisita ang mga ito. Hanggang sa biglang may sinabi si Mr. Juarez. Next week pa pupunta ang anak namin mula sa States. But maybe pwede na nating pag-usapan ng tungkol sa engagement ceremony habang maaga pa. Agree naman ang anak namin sa desisyong to. Napatulala siya nang mapagtanto ang sinabing yun ng lalaki. Tila may kung anong bumuhos na malamig na tubig sa kanya. Ilang sandali pa ay wala sa sariling napatayo siya sa pagkakaupo at nanlalaki ang mga matang tinitigan ng ina. Engagement? Anong engagement, ma? I need an explanation. Halata sa boses niya ang pagkabigla. Miss Rodrigo, hindi mo ba alam? Bakit Madam President, hindi mo ba sinabi sa anak mo? Nagtatakang wika ni Mrs. Juarez. She knows, Mrs. Juarez. Of course. Huwag kayong magsinungaling sa kanila. Putol niya sa sinasabi ng ina. Kung ano man ang plano niyo, wala akong alam. Hindi ako magre-react ng ganito kung may alam ako patungkol sa ceremony. Ma, alam niyo may nobyo ko. Tapos ipapakasal niyo ako sa taong hindi ko naman kilala. This is ridiculous. Catalina, mind your manners. Bulyaw sa kanya ng ina. Matapos ay pilit itong ngumiti sa mga bisita. May boyfriend ka? Madam, how come na hindi mo sinabi sa amin yon? Nangihinala na si Mrs. Juarez. Pasensya na Mr. and Mrs. Juarez. May I ask you to leave? Sa susunod na lang natin pag-usapan ng bagay na ito. Walang nagawa ang mag-asawa kundi ang umalis. Napaluha naman siya sa mga nagaganap. Nang tuluyan ng makaalis ang dalawa ay bigla na lang siyang sinampal ng sariling ina sa pisngi. Bakit pa palagi mo akong pinapaya sa ibang tao? Sigaw nito sa kanya. Hindi ko sinabi sa iyong patungkol sa engagement dahil alam kong magmamatigas ka. Exactly! Talaga magmamatigas ako dahil buhay ko to. Hindi porket hawak mong bansa, kailangang hawak mo na rin ako. Ma, may boyfriend ako. Siya ang gusto kong pakasalan. Nahihibang ka na. At anong buhay ang bibigay sa'yo ng taong tadtad sa part-time job? My decisions are always the best for you. Napaka-judgmental niyo, ma. Gusto ko ng taong mahal ko. Gusto ko yung taong mahal ako. Hindi yung pera ko. Inirapan niya ang ina at nagmarcha paakyat ng hagdan. We're not done yet talking! Katlina! Hindi niya pinansin ang ina at patuloy na nagtungo sa kanyang kwarto. Doon ay umiyak siya ng tahimik. Kinagabihan, tinawagan ni Katlina ang nobyong si Enrique upang magsumbong. Sasama na ako sa iyo, Enrique. Gusto kong ipakasal ng nanay ko sa anak ng kakilala niya. Simpleng wika niya. Siyempre, hindi niya pwedeng banggitin ang lahat dahil walang alam ang lalaki patungkol sa kanyang ina. Ha? Teka, bigla naman yata. Halata sa boses ng lalaking nasa kabilang linya ang gulat at pagkabalisa.
Hindi biglaan. Naplano na ang lahat. Ako lang ang walang alam. Kung hindi mo ko pakakasalan sa lalong madaling panahon, next week ay may fiancé na ako. Mahal, ayokong ikasal sa iba. Nanginginig ang kanyang boses at nais niya nang lumuha. Huminahon ka. Ayaw ko ng ganun. Plano kong ikaw ang magiging ina ng mga anak ko. Ganito. Paano ba tayo magkikita? Ayos lang ba sa'yo na sa probinsya kita dalhin? Naaraw ng nanay ko. Walang problema. Basta kasama kita. Sa istasyon ng tren na lang tayo magkita bukas ng hapon. Aalis ako rito sa bahay nang hindi nabibisto ng mama ko. O siya, sige. Pag-iingat ka kung ganun. Hihintayin kita. Pagkababa niya ng tawag ay wala siyang inaksayang oras kung hindi gumawa ng plano at inayos ang kaunting gamit na kanyang dadalhin. Nagtanong-tanong din siya sa mga kasambahay kung may okasyon bang mangyayari sa mansyon nila bukas at sa kabutihang palad ay wala naman. Sa katunayan ay ayon sa mga ito ay may lakad nga bukas ang kanyang ina. Ang problemahin niya na lang ay ang mga kasambahay at gwardya sa pagtakas niya. Sa sumunod na araw nga ay patay malisya siya buong araw. Nang sumapit ang oras ng kanyang pag-alis ay inutusan niya ang mga kasambahay na linisin ang bangkanting kwarto na sinadya niyang lagyan ng kalat. At ang mga gwardya naman ay inutusan niyang hanapin ang asong nasa bakuran nila na pasadya niyang pinalaya. Nang maging abala ang lahat ay saka siya tumakas ng mansyon nang hindi nabibisto ng mga ito. Nang makarating siya sa istasyon ng tren ay naroon na at naghihintay ang lalaking minamahal niya. Mahal! Tawag pansin niya rito. Napalingon naman ito sa kanya at mabilis siyang nilapitan upang yakapin. Pasensya na at ngayon lang ako. Ayos lang. Mabuti naman at nakatakas ka na maayos. Tugon nito at saka siya marahang binitawan. Ano kasi, wala kasi sa bahay si mama. Nakabili na ako ng ticket. Isa pa, naabisuhan ko na si nanay sa probinsya kaya asahan mo naghihintay sila sa pagdating natin. Talaga? Bigla akong kinabahan na. Mabait si nanay. Alam kong matatanggap ka niya. Isa pa, hindi naman kita iiwan dun. Nagpaalam na ako sa boarding house. Maghanap na lang ako ng trabaho ron kay Mayor. Pasensya ka na ha. Bigla-bigla ako nagdedesisyon. Ayaw ko lang naman na mahiwalay sa'yo eh. Huwag kang humingi ng tawad. Hindi man natin to pinlano. Alam kong hindi ako magsisisi sa gagawin natin to. Ilang minuto pa bago dumating ang tren at nakapasok na sila. Sa biyahe ay hawak kamay silang nakaupo at nagkukwentuhan. Yun ay para madistract sila sa isa't isa dahil batid nilang kasing pareho silang kinakabahan. 3 oras bago sila makarating sa destinasyon. Nang makalabas sa istasyon ay sumakay sila ng tricycle papunta sa barangay ni na Enrique. Siyempre, hindi siya nagpabisto sa lalaki na yon na ang unang beses niyang nakabiyahe gamit ang payak na sasakyan. Nang makarating sila ay kinakabahan siyang sumunod sa lalaki papunta sa bahay nito. Nandito na tayo. Wika ng lalaki nang huminto sila sa tapat ng 2 palapag na may kalumaang bahay na gawa sa kahoy. Nael! Naririto na po kami! Hawak kamay siyang inaya ng lalaki papasok. Kagad niyang nakita ang isang matandang ginang na nagpapahinga sa may sala. Oh, nariyan na pala kayo anak! Siya na bang mapapangasawa mo? Nakangitang wika nito habang marahang lumalapit sa kanila. Opo, Nay. Katlina po ang pangalan niya. Nang makalapit sa kanila ay nagmano si Enrique sa ina kaya ginaya niya ito. Kamusta po? Nagagalak ako makaharap kayo. Wika niya. Ayos naman. Medyo nagulat lang ako nang ipaalam sa akin ni Enrique ang biglaang pagsasama niyo. Pasensya na po. May hindi inaasahang nangyari lang po kasi sa amin. Ano ka ba? Huwag kang maging masyadong formal sa akin. Pamilya na rin tayo simula sa araw na to. Kaya nga po dapat ko kayong galangin ng todo. Kasi magiging biyanan ko na po kayo. Kung ganon, tawagin mo na rin akong nanay. Masusunod po, Nay. Masaya si Katlina dahil halatang tanggap siya ng ina ng lalaki. Maging ang kapatid nito nang siya ay naipakilala. Kinabukasan din lang ay kinasal sila sa tulong ng mayor at punong barangay. Sa kanilang unang buwan ay wala siyang maipipintas sa payak na pamumuhay nila ng lalaki sa pamilya nito. Sa kabutihang palad din ay nakatanggap ito ng trabaho kay Mayor bilang security guard. Oh, kumusta kayo ng asawa mo?
Nagtaka si Enrique nang marinig yon sa mayor. Akala niya ay patungkol sa kanyang serbisyo ang dahilan kung bakit pinapapasok siya nito sa sariling opisina isang araw noong siya ay nasa duty. Mabuti naman po kami, Mayor. Yung asawa mo ba? May alam ka ba patungkol sa background niya? Yung pamilya niya ba? Syempre naman po. Hiwalay na ang pamilya niya. Nanay niyang nagpalaki sa kanya na isang public teacher lang. Habang siya ay nakapagtapos sa degree na public affairs. Pero hindi pinapalad na nakakuha ng trabaho. Ganun ba? Bakit niyo po ba naitanong, Mayor? Ang gobernador kasi, naghahanap ng taong kapangalan ng asawa mo, Catlina Rodrigo. Hindi sinabi sa akin kung sino yon sa buhay nila at bakit nila hinahanap. Pero wala naman sigurong masamang nagawa ang asawa mo noon, ano? Kaganyang dinepensa ng asawa sa narinig. Kung sino man ang hinahanap nila, alam kong hindi ang asawa ko, Mayor. Maraming tao magkakapangalan sa henerasyon ngayon. Isa pa, kilala ko ang asawa ko. Hindi yun makakagawa ng anumang krimen. Alam ko naman yun. Ako ang nagtataka kung bakit lahat ng mayor niya tinatanong ng gobernador patungkol sa taong yun. Pero huwag ka mag-alala. Hindi ko sinabi na may kapangalan dito. At ako nang bahala sa inyo nang hindi kayo maabala at mapagkamalan ng asawa mo. Maraming salamat po, Mayor. Wala nga naman. Siya nga pala, pupunta ako Maynila sa makalawa. Maganda ka. Masusunod po. Nababahala man siya pero alam niyang hindi sila pababayaan ng butihing mayor. Sa kabilang banda naman ay makikita si Catlina na nasa good mood habang nagtutupi ng damit. May nalaman kasi siya na isang napakagandang balita. Hinihintay niya ang asawa ng sa ganong ayos at nang makauwi nga ito ay hindi siya nagpabistong may ibabalita siya bagkus ay ginawa na lang niya ang kanyang tungkulin bilang asawa nito. Pupuntang Maynila si Mayor. Siyempre, kailangan ko sumama. Hindi ko alam kung kailan ang balik namin. Magiging maayos ka lang ba dito? Wika sa kanya ng lalaki nang matapos siyang maghapunan. Mahal, ano bang klaseng tanong yan? Siyempre naman, magiging maayos ako rito. Basta maayos ka sa trabaho mo, panatag ako. Isa pa, alam kong hindi ako mapapabayaan dito ng pamilya mo. Basta umuwi ka lang ng ligtas para sa amin na magiging anak mo. Ang hindi niya inaasahang pag-amin ay nagpagulat sa asawa. Ha? Ibig mong sabihin, magkakaanak na tayo? Ngumiti siya saka kinuha ang ginamit na piti sa bulsa ng suot na duster at pinakita yon sa lalaki. Congratulations! Magiging tatay ka na! Sa sobrang tuwa ay napayakap na lang sa kanya ang lalaki. Sobrang saya ko. Dahil dyan, paano pa ako makakaalis niyan? Pero huwag ka mag-alala. Uuwi ako ng ligtas. Hindi pwedeng tanggihan ng trabaho. Kailangan mag-ipon para maibili ko ng mga pangangailangan si baby. Aasahan ko yan 2 araw matapos ang kanilang pag-uusap ay umalis na si Enrique para sumama sa mayor sa Maynila. Naiwan siya ng kanyang biyanan at hipag kaya alam niyang magiging komportable naman sila. Ngunit hindi niya alam may saka pa lang pala darating sa kanya ang mga pagsubok na kailangan niyang harapin. Oh, Catlina, bakit ka nagpapahinga? Ang daming lalabang maruruming damit Usisa sa kanya ng kanyang biyanan isang araw nang sumilip ito sa kanilang kwarto. Nagtataka siyang bumangon at simpleng ngumiti. Parang naninibago kasi siya sa sinabi nito, lalo na sa pagkakasabi nito sa kanya. Nagpapahinga muna ako, Nay. Kailangan ko lang din po kasi magwalis dito sa labas at kakauwi ko lang din sa klinik. Hindi ako pwedeng mapagod ng sobra kasi makakasama kay baby. Tugon naman niya, umaasang huhupa ang galit nito kapag bagalit man. Ngunit tinaasan lang siya ng kilay ng ginang. Makakasama sa anak mong pagtatrabaho ng mga gawaing bahay. Aba, ang hina niyo naman. Ako nga noon, ipinagbubuntis ko ang asawa ko. Hindi ako tumigil sa pagtatrabaho. Kadalasan pa nga mas mahaba ang oras ko sa bukid at sa pag-aararo kaysa sa bahay. Kaya huwag mong idahilan niyang nasa sinapupunan mo kapag tinatamad ka. Napakawalang kwenta mo. Paglalaba nga lang ay ayaw mo pang gawin. Ikinagulat niya ang sinabi ng ginang. Iyon ang unang beses na napagsalitaan niya ng ganoon kasama. Hindi ito ganito noong mga nakarang araw. Napaisip tuloy siya. Baka may nagawa siyang kasalanan nang hindi niya namamalayan. Maglalaba na po ako. Pasensya na. Mabuti. Isali mo na rin ang damit namin ni El.
Sinusumpong na naman yon kaya hindi siya makapaglalaba. Wala pong problema. Matamlay siyang nagpunta sa likod ng bahay kung saan sila naglalaba. Mahirap sa kuryente roon kaya walang washing machine kaya nagkakamay lang sila. Hinanda niya muna ang mga gamit na kakailanganin niya at pati na rin sa tubig bago niya kinolekta ang mga maruruming damit. Nagulat siya sa dami ng mga ito, ngunit sa takot na pagalitan ng biyanan ay nagsimula na lang siyang maglaba. Sa kalagitnaan ng kanyang ginagawa ay napalabas ang hipag niya at nagulat ito sa nadatnan. Ate? Bakit ka naglalaba? At saka, bakit nandyan ang mga maruruming damit ko? Usisa nito na may pag-aalala sa tinig. May bakanting oras pa naman ako, El. Ayos lang, kumakalahati na ako. Pero dapat nagpapahinga ka, ate. Iwan mo na yan, ako nang bahala. Ano ba? Sa ating dalawa, ikaw ang dapat magpahinga. Kaya ko na to. May paminsan-minsan lang naman na nakakatulong ako sa gawaing bahay. Hindi ka naman po siguro na pagsasalitaan o tinatakot ni nanay, no? Nagtataka siyang napatingin sa dalaga. Anong ibig mong sabihin? Siyempre naman, nagpresenta ako. Sigurado ka, ate? Mahal ko si nanay, pero kung sakaling biglang mag-ibang trato niya sa'yo, lalo na't wala rito si kuya, huwag ka magtaka. Basta, palakasin mo lang ang loob mo. Hindi kita maintindihan, El. Tulungan na kita, ate. Wala naman ako ginagawa eh. Hindi pinansin nito ang nagtataka niyang itsura, kaya wala siyang nagawa kundi ang hayaan itong tumulong sa kanya. Mabilis silang natapos dahil doon, ngunit hindi pa man siya nakakapagpahinga ay inutusan na naman siya ng kanyang biyanan. Halika, masahiin mo ang paa ko. Utos nito habang nakaupo sa di kawayang upuan. Opo, kaagad siyang tumalima. Matagal ka na rito, pero wala ka pa ring alam patungkol sa pamilya mo. Buhay pa ba mga magulang mo? Anong trabaho nila? May kapatid ka ba? Hiwalay na po ang mga magulang ko. Ang tatay ko, isang bureaucrat at ang nanay ko po, isang simpleng public teacher lang. Nag-iisa po akong anak. Nakapagtapos ka ba? Opo, pero hindi ako pinalad magkaroon ng trabaho. Alam niyo na, sa panahon ngayon, walang kwenta ng diploma kapag walang backer. Mukhang hindi naman kayo kapos sa pera. Bakit ginusto mong sumama kay Enrique? Siyempre, mahal ko po ang anak ninyo at panatag ako magiging mabuting asawa siya. Napaismid ang ginang. Pagmamahal. Akala niyo siguro mga kabataan pagmamahal ng pinakamasarap sa lahat. Ano po ang ibig niyong sabihin? Ang ibig kong sabihin, sa una lang masarap ang pag-ibig. Kapag tumagal na, nakakaumay na. Lalo na kapag hindi maganda ang buhay ninyong mag-asawa. Dapat, pumili ka ng taong mapera para hindi mo maranasan ang mga naranasan ko. Magkaiba naman po ang mga tao, Nay. Basta, walang kwenta ang pag-ibig kapag walang pera. Umalis ka na dyan. Malapit nang gumabi kaya magluluto ka na ng panghapunan. Opo. Sinunod niya ang utos ng biyanan. Pagkatapos niyang magluto ay naghanda na siya at nagsimula na silang kumain. Siya na rin ang naghugas ng kanilang pinagkainan. Nang matapos siyang maligo at magpahinga na sana ay narinig niya na lang ang sigaw ng kanyang biyanan. Inatake na naman ng hika ang kanyang hipag. Sa sobrang tagal noon ay napasugod ang kanilang mga kapitbahay ay naidala sa malapit na klinik si El. Kinabukasan ay siya ang sinisi ng kanyang biyanan sa nangyari sa anak na dalaga. Alam mong mahina ang katawan ni El. Bakit mo siya inutusang tulungan ka sa paglalaba? Hindi ko po siya inutusan. Nagpresenta po siya. Katwiran niya. Kahit na. Dapat hindi mo siya hinayaan. Alam mo, hindi lang makitid ang utak mo eh. Abuso ka rin. Porkit may kabaitan ng anak ko, ginaganyan mo na siya. Dinuduro ng ginang ang kanyang noo. Nais niya mang pigilan ito ay hindi niya naman magawa. Ngunit batid niyang magiging mahirap ang buhay niya roon sa mga susunod na araw. Gaya ng kanyang inaasahan ay naging masungit ang kanyang biyanan sa kanya at halos hindi siya hinahayaang magpahinga. Katatapos lang niya sa isang gawain ay uutusan agad siya. Nagmistula siyang alila sa puder nito. Naisin niya mang magsumbong sa asawa ay hindi naman niya magawa. Dahil sa takot na matunto ng ina ay iniwan niya sa kanilang mansyon ang kanyang cellphone kaya hindi niya matawagan ang asawa.
Isang araw, habang namamalengke siya kasama ang kanilang kapitbahay na si Aling Paula, ay dumaan sila sa bahay ng mayor upang magtanong kung kailan ang uwi nito. Isa sa mga gwardya ang sumagot sa kanila. Sa susunod na linggo pa ang uwi ng Yorme. Bakit? Kasama niya kasi ang asawa ko. Salamat sa pagsagot ah. Aalis na kami. Malungkot siyang tumalikod at nagdesisyong umuwi. Oh, matamlay na matamlay ka. Ayos lang na namalengke ka pero hindi ka naman siguro inalila ng biyanan mo. Imbis na maging malusog ka para sa anak mo ay parang pumapayat ka. Masungit pa naman niyang si Esther. Tukoy ni Aling Paula sa kanyang biyanan. Hindi naman po sa inaalila niya ako. Pero mahina ng katawan niya at tsaka si El naman, hindi pwedeng mapagod kaya tinatrabaho ko lahat ang nasa bahay. Kahit na, hindi naman pwedeng araw-araw kang nagpapakapagod. Baka pag uwi ng asawa mo ay hindi ka na makilala. Mabuti na lang at hindi masama ang pagbubuntis mo. Oo nga po eh, thankful ako na hindi ako gaanong nagki-cravings. Basta pag uwi mo, ipaluto mo na ang binili mo sa biyanan mo. Matuto kang humindi sa mga utos niya. Susubukan ko po. Ang plano niya ay sundin ang payo ni Aling Paula, ngunit may nadatnan siyang hindi inaasahang pangyayari. Nagkakasagutan ang kanyang biyanan kasama ang isang di kilalang lalaki na siguro ay nasa edad 40 na ang edad. Kaunti lang naman ang hinihingi ko. Bakit hindi mo ako kayang bigyan? Pasigaw na wika ng lalaki. Ang kapal na mukha mo! Bakit ba sa tuwing nagpupunta ka dito ay pera agad ang hinihingi mo? Mukha ba akong taong may kayamanan ha? Tugon naman ang kanyang biyanan. Ang kuripot mo talaga. Di ba nagtatrabaho na si Enrique sa mayor? Kaya imposibleng wala kayong pera. Nagtatrabaho siya para sa asawa niya, hindi para sa'yo. Kung ayaw mong umalis, kukuha ako ng asin at ibubuhos ko sa'yo nang matanggal na ang kamalasan sa katawan mo, Eden! Hindi ka pa rin nagbabago. Kakarmahin ka talaga sa anin yan. Umalis ang lalaki at nilagpasan na lang siya na parang hangin. Marahan naman niyang nilapitan ang kanyang biyanan na ngayon ay nakaupo at halata pa rin ang galit sa itsura. Nay, ayos lang po ba kayo? Sino ba yon? Mahina niyang usisa. Ano, napakinggan mo kami ng matagal? Hindi naman po masyado. Ang Tito Eden mo yon, kapatid ko. Kapatid niyo po? Nako, hindi mo lang ako nakapagkilala at nagbigay galang. Para saan pa? Wala naman yung galang eh. Sa alak at baraha meron pa. Pinalayas na naman siguro ng asawa niya kaya sa akin tumakbo para humingi ng pera. Kung ganon, hindi po kayo magkasundo? Teka ba? Bakit ba ang dami mong tanong ha? Dali mo na nga yung mga pinamili mo sa kusina at marami ka pang gagawin. Opo, pasensya na. Kagad siyang tumalima sa inutos nito at dahil hindi humupa ang galit nito sa sagutan ng kapatid ay wala siyang nagawa kundi gawin ang mga gawaing bahay sa araw na yon at sa mga sumunod pang mga araw. Ang akala niya hindi na siya muling makakarinig ng away, ngunit pagkaraan ng ilang araw ay muling bumalik si Tito Eden upang humingi na naman ng pera at kahit na itabo ito ng kanyang biyanan ay bumabalik pa rin ito sa mga sumunod na araw. Araw-araw na tuloy mainit ang ulo ng ginang. Mabuti na lang at nakauwi na ang kanyang asawa kaya nagkaroon siya ng oras upang makapagpahinga. Oh, masyado ko yatang pumayat. Usisa ng lalaki nang isang gabi ay nakahiga sila sa kanilang higaan ng magkayakap. Ano ka ba? Kasi buntis ako. Hindi lahat ng mga magiging nanay ay tumataba. May iba rin naman na pumapayat tulad ko. Ganun ba? Hindi ka naman siguro nagpapakahirap dito. Malakas pa naman si nanay at si El. Di naman ganun sinusumpong kaya naghahati-hati ba kayo sa mga gawain? Saglit siyang natahimik sa tanong ng asawa. Nais niyang magsumbong pero ayaw niyang magalit ito sa sariling pamilya. Siyempre naman, minsan nga nakahiga lang ako rito sa kwarto eh. Mabuti naman. Nagpupunta ka ba sa clinic para magpa-check up? Oo, nakadalawang beses na. Nabigyan na rin kami ng vitamins ni baby. Sa katunayan, paubos na nga eh. Kaya plano kong magpunta ulit doon bukas. Pwede mo ba ako samahan? Kailangan pa bang tanungin ng asawa mo? Siyempre naman, gagawa ko ng bakanting oras para sa mag-ina ko. Salamat mahal. Kinabukasan, gaya ng kanilang plano ay nagtungo nga sila sa klinik. Mabuti na lang at pinahintulutan si Enrique ng mayor na wag munang pumasok sa trabaho.
Ilang oras lang sila roon at bago sila umuwi ay napagdesisyonan nilang magtungo muna sa Tiangge upang mamasyal at mamili ng mga kakailanganin nila. Pumasok silang dalawa sa isang store kung saan may nakatindang baby clothes at ibang bagay na para sa bata. Bumili tayo ng kailangan ni baby habang maaga pa. Suwestyon ni Enrique. Wala to sa plano natin ngayon ah. Wala akong pera, mahal. Ano ka ba? Yung inuwi kong pera galing sa isang linggo kong pagtatrabaho. Pera mo rin yun, mahal. Ha? Pwede naman nating ipamili muna sa ibang bagay yan. 3 months pa lang naman akong buntis. Mas mabuti ngayon na. Ngayon na tayo bumili habang magaan pa si baby. Hindi natin alam baka may lakad pa na naman ng mayor tapos matatagalan na naman. Ayaw ko na mamili tayong malaki ng tiyan mo. Mahirapan ka na maglakad nun. Kaya bahala ka na pumili ng mga kakailanganin ni baby. At ako naman ang bahala sa pagbabayad. Ngumiti siya at marahang tumango. Sige na nga, pero hindi natin alam ang gender ni baby. Kung may available na ultrasound lang dito sa clinic nyo, malalaman natin kanina. Maybe white na lang ang kulay ng mga bibilin ko para neutral. Magandang idea yan, mahal. Mga 2 oras ang ginugol nila sa store bago sila nagdesisyong umuwi. Nagtataka ang kanyang biyanan nang makitang marami silang dalang mag-asawa. Oh, ano yung mga dala nyo? Gumastos kayo? Usisa nito sa kanila na kaagad namang sinagot ng kanyang asawa. Nay, magagamit po ito na kakailanganin ni baby. Kaya hindi ito gastos. Dapat sana inunya nyo munang bilhin ng mga kailangan natin dito. Wala na naman tayong bigas oh. Huwag ka mag-alala. May nakalaan naman akong pera para dyan. Aba, mabuti naman. O siya, pumasok na kayo sa kwarto nyo na makapagpahinga ng asawa mo. Makakasama sa batang pagpapakapagod. Medyo nagulat pa siya sa narinig. Yung kasi ang unang beses na naging concern sa kanya ang biyanan. Hindi niya tuloy matukoy kung sincere ba ito o nagpapakitang tao lang gayong naririto si Enrique. Nagpahinga na silang dalawa matapos ayusin ang mga pinamili. Sa kabilang banda naman ay makikitaan ng pagkabalisa si President Catherine Rodrigo na ngayon ay nasa kanyang silya sa Malacanang. Ibinalita na naman kasi sa kanya ng kanyang private investigator na hindi pa rin matukoy ng mga ito ang kasalukuyang lokasyon ng kanyang anak na si Catlina. Mag-4 na buwan na. Marami kayo. Maliit lang ang Pilipinas. Pero magpahanggang ngayon hindi nyo pa rin matukoy kung asan ang anak ko? Ginagawa nyo ba talagang trabaho nyo? Bulyaw niya sa mga ito. Madam President, kung alam lang sana ng publiko ang itsura ng anak ninyo at hinahayaan nyo kaming ipakita sa ibang taong litrato niya, may tsansang makikita namin siya. Pero hindi. Mahirap po maghanap kapag walang clue. Sagot sa kanya ng isa sa mga investigador. It's her own privacy. Noon pa man, ayaw niyang ipakilala ang sarili niya sa publiko at ginagalang ko yun bilang ina niya. Maraming paraan para mahanap niyo siya. Sadyang mga walang kwenta lang talaga kayo. I regret hiring you. Pasensya na po. Mas pagbubutihin po namin ang trabaho. Kapag wala pa rin kayong balita sa kanya within this month, asahan niyong kukuha ako ng ibang investigators. Maliwanag? Opo, Madam President. Nang makaalis sa mga investigador ay wala siyang nagawa kundi ang huminahon at umupo na lang sa kanyang silya. Galit man siya sa ginawang pagtakas ng anak ay hindi niya pa rin magawang huwag mag-alala dito. Batid niyang sumama ang anak sa nobyo nito pero ang nakapagtataka ay bakit hindi niya matunton ang kinaroroonan ng lalaki. Tila bang may humahad lang kahit na humihingi na siya ng tulong sa bawat gobernador ng mga probinsya. Nagsisisi siyang hindi niya hinanap ang kasalukuyang address ni Enrique noong nagpa-background check siya patungkol dito. Kinagabihan, nakatanggap siya ng tawag mula sa pamilyang Juarez, nakikibalita patungkol kay Catlina. Nahanap mo na ba ang anak mo, Madam President? Usisa sa kanya ni Mrs. Juarez. Hindi pa Mrs. Juarez, ngunit ginagawa ko ang lahat. Kaya kung pwede ay hintayin niyo muna. Pasensya na pero hindi na kami makapaghihintay pa sa anak mo, Madam President. Kung sumama na siya sa lalaki, hindi na namin yung problema. Maraming nakapilang babae na di hamak na mas maganda ang estado ng buhay sa anak ko. Isa pa, ayaw ko magkaroon ng madugang na suwail. Pero Mrs. Juarez, gusto mong magkaroon ng magandang kinabukasan ng anak mo sa amin? Mabibigyan namin siya. Pero kung ayaw niya kaming tanggapin, hindi na namin yung problema. Sana mahanap mo siya, Madam President. Salamat sa pag-entertain sa amin. Napabuntong hininga na lang siya nang ibaba ng nasa kabilang linya ang tawag. Pinisil niya ang kanyang noo at nag-isip kung ano ang gagawin niya kapag mahanap niya ang sariling anak.
Sa sumunod na buwan ay muli na namang isinama si Enrique ng mayor papunta sa ibang probinsya upang dulmalo ng isang mahalagang okasyon. 4 na araw ang tagal kaya naiwan na naman ang buntis na si Catlina sa masungit at pakitang tao niyang biyanan at sakitin na hipag. Mabigat-bigat na ang kanyang tiyan kaya doble ingat siya sa bawat paggalaw. Pero dahil sa takot na pagalitan ng biyanan ay sinusunod niya pa rin ang mga utos nito. Doon niya nakumpirmang mabait lang ito sa kanya kapag naroon si Enrique. Ngunit habang siya ay naguhugas ng mga pinagkainan, isang hapon, aksidente siyang nakabasag ng plato. Nakita yon ng kanyang biyanan kaya matinding bulyaw ang natanggap niya. Ano ba naman yan, Catlina? Bakit ang lumpo man sa tuwing wala rito si Enrique, ha? Hindi na nga abot sa 1 dosenang plato rito eh. Binasag mo pa ang isa. Tinanggap kita rito kahit napalamunin ka, tapos itong igaganti mo? Pasensya na po, Nay. Aksidente pong dumulas sa kamay ko at sumasagot ka pa. Sino ka ba sa tingin mo, ha? Namalaya na lang niyang lumalapit ito sa kanya at hinawakan ang kanyang panga. Sa sobrang gulat at sakit ay napaluha siya. Nay, huwag niyo po akong gantuhin. Huwag po kayong magalit. Aksidente lang po talaga. Nay, ano ginagawa niyo kay Ate Catlina? Biglang sulpot ni El na kanina ay nagpapahinga lang sa kwarto nito. Mabilis itong lumapit sa kanya at hinawakan ang kamay ng ina upang maalis sa panga niya. Nay, huwag niyo naman pagbuhatan ng kamay si ate. Buntis siya. Hindi ba kayo naawa sa apo niyo? Manahimik ka, Ella. Labas ka rito. Kung mainit ang ulo niyo dahil kay Tito Eden, huwag niyong ilabas kay Ate Catlina. Gusto niyo bang isumbong ko kayo kay kuya? Ikaw na bata ka, ha? Diyan nga kayo magaling. Nagmarcha pa alis ng bahay ang ginang at naiwan silang dalawa roon. Kahit na nakakahiya ay hindi niya nagawang pigilan ng sarili kung hindi ang humagulhol. Natakot siya sa biglaang pananakit ng kanyang biyanan. Ganon pala sa pakiramdam ang magkaroon ng biyanan na hindi ka gusto. Upang patahanin siya ay niyakap na lang siya ng dalagang hipag. Ate, tahan na. Ako na lang humihingi ng tawad sa ginawa ni nanay. Mainit ang ulo niya simula pa kaninang umaga. Naniningil siya ng utang sa kakilala pero sinabihan siyang nabayaran na raw at kay Tito Eden na ibigay. Ang sabi raw kasi ni Tito Eden, inutusan niyang maningil. Ayos lang, El. Huwag kang humingi ng tawad. May naging kasalanan rin naman ako. Nakabasag ako ng plato. Hindi pa rin naman tama ang ginawa ni nanay. Alam mo ate, magpahinga ka na. Ako nang bahalang tumapos dito. Lilinisin ko rin yung bubog. Sa sobrang shock sa naranasan ay kaagad siyang napasang-ayon sa hipag. Nang makarating siya sa kanyang kwarto ay muli siyang umiyak ng tahimik. Parang nais niyang umuwi sa kanila at magsumbong sa kanyang ina. Malayo sa inaasahan niya ang pagkakaroon ng asawa. Naisip niya na sa pag-uwi ng asawa ay magsusumbong na siya at magpaplano na bumili na sila ng sarili nilang bahay. Sa lungkot ay nakatulog siya nang hindi niya namamalayan. Sa duty ay nakadama ng kakaiba si Enrique at parang nag-aalala siya sa asawa ng walang dahilan. Nais niya mang mga musta ay naiwan naman niya ang kanyang telepono at ang asawa naman niya hindi niya nabilhan. O Enrique, ayos ka lang. Balisa ka yata. Usisa sa kanya ng kasamahan niyang security guard nang mapansin siya nito. Ayos lang. Iniisip ko lang asawa ko. Buntis kasi. O bakit? Wala bang kasama sa bahay niyo? Meron naman. Nandun ang nanay ko at kapatid ko. Wala naman palang dapat ipag-alala. Tinapik nito ang kanyang balikat. Patatag ka. Magiging tatay ka na kaya dapat alisto ka rito sa trabaho. Sige, maraming salamat. Sinunod niya na lang ang payo ng katrabaho. Bumuntong hinga siya at ipinagsawalang bahala ang kanyang pangamba. Panatag siyang hindi pababayaan ng pamilya niya ang kanyang asawa. Habang sa bahay naman ay nagising si Catlina dahil tinawag siya ng kanyang hipag upang maghapunan. Nang makarating siya sa kusina ay naroon din ang kanyang biyanan, ngunit natapos lang silang kumain ay hindi siya nito pinansin. Ganon din ang sumunod na araw, nagmistula siyang hangin dito. Nay, pupunta ako ng klinik. May schedule check-up po kasi ako ngayon. Nakapagsayang na po ako kaya kayo na pong bahalang magluto ng uulamin niyo kapag natagalan ako. Paalam niya sa ginang na abala sa pagbuburda pero hindi pa rin siya pinansin nito kaya umalis na lamang siya.
Medyo natagalan siya sa pagpila sa klinik dahil may ibang mga pasyente. Nang siya na ay mabilis naman siyang naasikaso. Tatapatin na kita, misis. Mag-ingat-ingat ka dahil mahina ang kapit ng baby mo. Dapat magpahinga ka rin at palaging kumain ng masustansya. Ganun po ba? Sige po, makakaasa po kayo. Pagka-uwi niya sa bahay ay plano niyang sabihin sa biyanan ng sinabi ng doktor, ngunit meron palang silang bisita na ngayon lang niya nakita. Isang magandang babae, makinis at halatang anak mayaman. Kasalukuyan nitong ine-entertain ng kanyang biyanan at hipag. Nakauwi na ako. May bisita pala tayo. Pagpapapansin niya, ang nakangiting labi ng kanyang biyanan ay napasimangot nang makita siya. Mabuti naman at nakauwi ka na. Samahan mo nga tong si El na bumili ng pangmeryenda para kay Miss Fauja. Kaagad na utos ng biyanan sa kanya pero tinutulan ito ng binanggit na Fauja. Naku, wag na kayo mag-abala tita. Gusto ko lang naman makilala ang asawa ni Enrique kaya ako nagpunta rito. Balita ko kasi kasama ni Uncle ngayon si Enrique. Oo, salamat sa uncle mong si Mayor. Magaan ang buhay namin dahil tinanggap niya sa trabaho ang anak ko. Alam mo na, hindi na lang kami ni El ang papakainin niya. May bahid ng pangungutya ang mga salita ng kanyang biyanan, ngunit malambing ang pagkakasabi nito sa bisita na ngayon ay tila natatawa pa. Siya na pala ang asawa ni Enrique, si Katlina. Katlina, siya si Miss Fauja, pamangkin ng Mayor. Hi Katlina, kamusta? Kinawayan siya ng bisita at binigyan niya naman ito ng pilit na ngiti. Hindi kasi maganda ang pakiramdam niya sa babaeng ito. Mabuti naman. Siguro hindi ako nababanggit ang asawa mo. Well, sino ba naman ang matinong lalaki magkukwento sa asawa niya tungkol sa ex-girlfriend niya? Ex-girlfriend? Oo, ex-girlfriend niya ako at first love din. Naghiwalay kami kasi nag-aral ako abroad at natagalan sa pag-uwi ko. Kaya siguro umibig siya sa'yo. Anyways, matagal naman na yon, don't worry. Ilang months ka na palang buntis? Halos 5 months na. I see. Congratulations ha. Pwede ba ako maging ninang ng anak ninyo? Pinilit niyang huwag umikot ang mga mata sa sinabi ng babae. Sure, mas mabuti ngang mapera ang ninang ng anak ko. Napatawa na lang si Fauja sa sinabi niya. Walang ginawa ang bisita kundi ang magkwento lang sa magarang buhay nito. Habang siya ay masama ang loob. Ang ganda kasi ng trato ng kanyang biyanan dito na tila ba ito ang manugang kesa sa kanya. Nakauwi lang si Fauja, hindi na himasmasan ng sama ng kanyang loob. Ang arte talaga ng babaeng yun. Ex-girlfriend daw siya ni kuya, hindi naman naging sila. Asik ni El na ngayon ay nakatambay sa kwarto niya. Anong ibig mong sabihin? Nung high school pa kasi sila ate, nagkaroon ng stalker si kuya. Gwapo kasi, tapos siya pala yung stalker. Nung isang araw na sinundan niya si kuya dito sa bahay, nahuli siya. Pero dahil mabait si kuya, inimbitahan siya rito. Kaya ayun, doon na nagsimula ang pagbisita niya rito ng madalas. Tapos ipagkakalat niya sa lahat na magkasintahan sila ni kuya. Dilula ang bruha. Ang laki nga ng tuwa ko nung nag-abroad siya eh. So ganun pala ang totoo. Oo, kaya ikaw ate, huwag masyado magpapa-intimidate sa kanya. Huwag kang magalit ha, wala silang naging relasyon ng kuya ko. First love daw, napaka-delusional talaga. Hindi naman ako galit, nai-insecure lang. Insecure? Bakit? Dahil maganda siya? Hindi kaya, mapera lang siya no? Maayos kasi ang trato ng nanay niyo sa kanya. Habang ako sinusungitan niya. Pagpasensya mo na si nanay. Alam mo na, hindi nakaranas na magarang buhay kaya mahahalatang pabor siya kay Fauja. Pero alam kong magbabago rin siya, lalo na't magkakaapo na siya sa'yo. Tiwala lang. Nginitian niya na lang ang hipag kahit na hindi naman gaanong nakatulong sa nadarama niyang lungkot ang sinabi nito. Kinabukasan ay muling bumisita si Fauja at inaya pa ang kanyang biyanan na mamasyal. Maging ang hipag niya ay napasama na rin dahil pinangakuan ito ng babae na bibilhan ng damit at mga gamot. Naiwan tuloy si Katlina na mag-isa sa bahay hanggang sa tanghalian ay hindi nakauwi ang mga ito. Kaya ang tansya niya ay kumain na ang mga ito sa labas. Katatapos lang niyang kumain nang makarinig siya ng boses na lalaki. Paglabas niya ng kusina ay nakita niya ang pamilyar na tao, si Mang Eden, ang kapatid ng kanyang binan. Oh, nasan si Esther? Usisa nito sa kanya nang makita siya. Namasyal po kasamang pamangkin ng mayor. Sagot niya at kinakabahan. Aba,
Nagagawa niyang mamasyal habang ako pinagtitis niya. Baka po pauwi na po yun. Hintayin niyo na lang po. Sa pananalita mo, kilala mo na siguro ako. Ikaw ang asawa ni Enrique. Opo, ako po. Kilala ko na kayo kasi binanggit kayo ng binan ko sa akin. May pera ka ba dyan? Po? Sabi ko, may pera ka. Wala po. Anong wala? Di ba sumusweldo naman ang asawa mo? Huwag mo sabihin ayaw mong magbigay. Ang kaba niya ay mas tumindi na magsimula na itong sumigaw. May pinag-iipunan po kasi kami. Hindi ko naman hihingin. Uutangin ko, di ba? Ilabas mo na. Ilang ulit siyang umiling-iling. Totoong may ibinibigay sa kanyang pera si Enrique pero hindi siya hangal para ipagkatiwala yon sa lalaking ito. Naisip niya kasi na ipandagdag yon sa iipunin nilang pambili ng bahay. Dahil marahil sa inis ay bigla na lang itinaas ng lalaki ang kamay nito. Hinanda niya na ang sariling pisngi ng tangkain nitong sampalin siya. Pero sa awa ng Diyos ay bigla na lang sumulpot si Aling Paula. Ay Diyos ko! Eden! Ano sa tingin mong ginagawa mo dyan, ha? Kulat na usisa ng ginang. Mabilis siyang nagtungo sa likod nito upang magkubli. O Paula, nangihingi lang naman ako ng pera. Nasisiraan ka na ba? Bakit naman sa isang buntis ka pa humihingi? Ano, pinalayas ka na naman ng asawa mo kaya ka nandito? Kapag narito to si Esther, tiyak na sermon na naman ang aabutin mo. Lumayas ka na nga kung ayaw mong isumbong kita sa barangay tanod. Pare-pareho kayong lahat. Nagmarcha paalis ang lalaki pero bago yon ay tiningnan siya muna nito na tila nagbabanta. Nang mawala na sa kanyang paningin ay saka lang siya napahinga ng maluwag at napaalis sa pagkukubli. Ayos ka lang ba, iha? Hindi ka na siguro nasampal bago ako dumating, ano? Hindi po. Maraming salamat sa pagdepensa sa akin. Wala sila rito? Wala po. Kung ganon, ugaliin mong isara ang pintuan sa tuwing mag-isa ka lang. Opo, bakit nga po pala kayo nandito? Hihiram kasi ako ng walis. Kinuha niya ang walis sa ginang. Nag-usap pa sila ng panandalian bago ito nagtungo sa sariling bahay. Mga isang oras pa ay nakauwi na ang mga namasyal. Hindi na sumama pa si Fauzia. Kaagad siyang nagsumbong sa kanyang biyanan patungkol sa biglaang pagsugod ng kapatid nito. Sinabi niya rin na muntika na siyang masampal nito pero hindi roon nagalit ang biyanan. Ngunit mas nainis ito sa parteng nang hingi na naman ng lalaki ng pera. Ang lalaking yun talaga. Pera na lang bukang bibig sa tuwing nagpupunta rito. Asik nito. Ayos ka lang ba ate? Hindi ka ba natakot? Pag-aalala ni El. Siyempre natakot. Kung hindi lang napasulpot si Aling Paula, baka namamagana ang pisngi ko ngayon. Pasensya na ate iniwan ka naming mag-isa. Hayaan mo sa susunod, hindi na kita iiwan. Kinagabihan ay halos hindi siya makatulog sa bagong karanasan na kanyang dinanas. Pero dahil sa isipan na sa susunod na araw ang uwi ng asawa ay nahimasmasan din siya at namalaya na lang niyang siya ay mahimbing nang nakatulog. Kinaumagahan ay halos sabay sila ng tilaok ng manok na gising. Kaagad siyang bumangon upang makapaghanda ng umagahan nang maaga siyang makaligo. Ngunit nang nasa hagdan na siya ay nakadama siya ng kakaiba. Tila may kung anong nagpipigil sa paa niyang huwag bumaba. Pero isinantabi niya yun at nagtungo sa kusina. Doon, kinaputla niya ang tagpuan. Si Mang Eden, dugo ang nakahandusay sa sahig habang nasa leeg ay nakatarak ang pamilyar na kitchen knife. Nais niyang sumigaw pero dahil sa matinding shock ay tila nawalan siya ng boses. Lumapit siya at dahil sa panginginig ng tuhod ay bigla siyang nadulas. Ang mga kamay niya ay lumanding sa dugong nasa sahig. Bigla siyang nakadama ng pananakit ng kanyang sinapupunan at napahawak siya sa kanyang tiyan. Hindi alintanang kakalat sa katawan niya ang dugo. Palihim siyang nagdadasal na sana'y ayos lang ang anak niya nang biglang sumulpot ang kanyang biyanan. Diyos ko! Ano tong nangyayari? Anong ginawa mo sa kapatid ko? Tulong! Tulong! Nay! Sa wakas ay nagkaroon siya ng boses. Masakit po yung tiyan ko. Mamamatay tao ka. Pinatay mong kapatid ko! Tila natauhan siya sa paratang ng ginang. Pabalik-balik ang mata niya sa biktima at sa tiyan niyang nananakit na ngayon ay puno na rin ang kanyang duster ng dugo. Doon niya lang napagtanto na siya ay naging sospek. Nablangko ang kanyang utak at hindi niya namalayang dumami na ang mga tao. May mga nag-report sa otoridad.
Nagsidatingan na ang mga tanod at pulis at inaresto siya. Dahil hindi niya kinaya ang pangyayari ay nahimatay siya. Nagising siya sa ospital habang may bahid pa rin ng dugo ang kanyang katawan. Nakaposa siya sa kamang hinihigaan at may nakabantay na pulis sa kanya. Napaiyak na lang siya at paulit-ulit na tinawag ang pangalan ng asawa at ina. Sa kabilang banda ay halo-halo ang emosyong nadarama ni Enrique nang mabalitang inaresto ang asawa niya sa salang pagpatay sa kanyang amain sa mismong tahanan nila. Hindi yung magagawa ng asawa ko. Di niya kayang pumatay. Paulit-ulit niyang bulong sa hangin. Natatakot siya, kinakabahan at higit sa lahat ay nais niyang umiyak. Nabalitaan niya ring isinugod muna ang babae sa ospital dahil hinimatay ito. Nag-aalala siya sa kalagayan nito at ng kanilang anak. Pagka-uwi niya ay kagad siyang nagtungo sa presinto kung saan naroon na raw ang kanyang asawa matapos magising sa ospital. Samantalang ikinagulat ni Madam President ang kanyang napanood sa news. Naroon kasi ang mukha ng kanyang anak at inaresto bilang sospek sa pagpatay. Dahil doon ay kaagad siyang umalis at nagtungo sa lugar ng krimen, kasama ang kanilang abogado at iilang gwardya. Hindi siya nag-aksayang mag-disguise, handa siyang isiwalat ang lahat mailigtas lang ang nag-iisang anak. Dahil panatag siyang inosente ito. Pagdating niya sa presinto kung saan nakadestino ang anak ay syempre ikinagulat ng lahat nang makilala siya. Kaagad niyang inutusan ng abogado na magpakilala, ngunit ang atensyon niya ay naagaw ng lalaking ngayon ay humihingi ng pahintulot na makita ang sospek. Umiiyak at nagmamakaawa. Si Enrique. Lumapit siya rito. Enrique Subiron. Tawag niya. Namamaga ang mga matang napalingon sa kanyang lalaki. President Rodrigo? Ako nga, Mr. Subiron. Pero hindi lang ako presidente. Dahil ako ang ina ng asawa mo. Inamin niya ang lahat sa lalaki kahit na alam niyang maraming nakikinig sa kanila. Ngunit mainam na yun para malaman ng lahat ang limitasyon nila sa paggalaw sa kanyang anak. Sa loob ng detention room ay kasalukuyang hinihingian ng statement si Catlina ng pulis. Sinabi naman niya ang lahat kung papaano niya natagpuan ng biktima, bakit may dugo sa kamay at damit niya. Walang labis at walang kulang. Maniwala po kayo sa akin. Hindi ko po magagawa ang krimen na yon. Hindi ko dudungisan ng mga kamay ko, lalo na't may bata sa sinapupunan ko. Basta pagising ko po, patay na siya sa kusina. Dagdag pahayag niya. Magkakaroon na yung pag-iimbestiga sa lahat, misis. Kung talagang wala kang sala, gagawin namin ng lahat para malinis ang pangalan mo. Wika lang ng pulis. Ilang saglit pa ay may isang pulis ang nagbalita na dumating na raw ang kanyang abogado. Dahil doon, alam niyang naroroon na rin ang kanyang ina. Pero imbes na pangamba ang madama ay pag-asa ang sumibol sa dibdib niya. Malakas ang kutob niyang hindi siya pababayaan ng ina. Hiningian din ng statement ang lahat. Si Aling Esther bilang witness, si El maging ang mga kapitbahay nila. Si Aling Paula ay nakapagbigay ng pahayag patungkol sa isang araw nang maabutan niyang muntikan ng sakta ng biktima ang sospek. Naidagdag yon bilang motibo ng pagmatay ng sospek sa biktima. Pagkatapos magbigay ng statement, si Aling Esther ay napaupo na lang sa may sulok. Hindi siya pwedeng umuwi. Isa pa, ang bahay niya ay tsak na nasa under observation pa. Habang nasa ganoong posisyon ay biglang bumalik sa kanyang isipan ang mga naganap nung madaling araw, mga 4:00. Mahimbing ang kanyang pagtulog nang marinig niyang paulit-ulit na pagkatok sa pintuan ng bahay. Papungas-pungas na bumaba siya at binuksan yun. Ang kanyang antok ay nawala nang bumungad sa kanyang kapatid na si Eden. Oh, ano na namang ginagawa mo dito ng ganito kaaga? May bahid ng galit ang boses niya. Kung makatanong ka naman dyan, parang ibang tao nandito. Ate, gusto ko magagahan dito. Hindi ba pwede? At anong naiambag mo sa bahay na to't nais mo makikain, ha? Kapatid mo naman ako, di ba? Kailangan pa ba ng ambagan para magpakain sa pamilya? Akala ba nakakalimutan mo ang ginawa mo sa pera ko, ha? Ano ka ba? Babayaran ko rin naman kapag nagkapera ako. Kailan? Hanggang sa mabulok sa bote? Wala na nga ang trabaho ikaw eh. Bakit ako aasa? May trabaho na ako. May gagawing ospital sa malapit at pumasok ako bilang construction worker. Kaya pakainin mo ako kasi simula kahapon at kagabi, hindi ako nakauwi galing dun. Napailing-iling na lang siya, ngunit nagawa niyang papasukin ito at paghandaan ng kape. Pinakain niya rin ito ang natirang hapunan nila. Ubusin mo yan, ah.
Bakit hindi ka umuwi sa inyo? Kilala mo ang asawa ko. Baka maghinalaan. Hindi ako papapasukin sa loob ng bahay. Kung talagang nasa trabaho ka kahapon, bakit sabi ng biyanan ko sumugod ka raw rito at hinginan mo siya ng pera? Akala mo maluloko mo ko? Biglang tumawa ang lalaki kahit napuno ng kanin ang bibig nito. Nahuli mo ako ron ah. Pasensya na, nagsinungaling ako. Napasugod ako rito kasi hindi ako tinanggap sa construction site. Nakakabwisit kasi yung foreman eh. Puro mga kakilala niyang pinapasok. Napalo niya ang mesa. Kung ganon, kailan mo ako mababayaran? Kailangan ko ng perang yun, Eden. Kaunting halaga lang naman yun. At saka, magpapatuloy ako maghanap ng trabaho ngayong araw. Napahawak siya sa noo nang sumakit ito. Kalaunan ay niligpit niya ang pinagkainan nito nang matapos. Habang ito ay nagsasalita ay naghugas siya ng pinagkainan at habang tumatagal ay nandidilim ang paningin niya. Umaapoy ang dibdib niya habang nasa utak ang perang ninakaw nito. Ilang sandali pa ay namalaya niyang sitwasyon na nakahandusay na ang kapatid sa sahig. Nakatarak ang kutsilyong hawak niya sa leeg nito. Sinaksak niya ang kapatid na tila ba sinapian siya kani-kanina lang. Buhay pa ang kapatid nang tingnan niya. Dahil sa takot at gulat ay napatayo siya at napaluha. Mabilis siyang umaksyon. Nagtungo siya sa banyo at naligo. Itinapon ang damit niyang may dugo sa basurahan at pumasok sa kwarto nila ng anak na babae na ngayon ay natutulog pa. Mga kalahating oras siyang nasa saradong pintuan nang marinig niya ang yapak sa labas. Kay Katlina. Paglabas niya ay nagtungo siya sa kusina at nakita niyang tila si Katlina ang nakagawa ng krimen sa ayos nito. Sinamantala niya ang pagkakataon at umaktong nagulat at humingi pa ng tulong. Napabalik siya sa ulirat nang marinig ang boses ng anak na lalaki. Nay, ayos lang po ba kayo? Usisa nito. Napatayo naman siya at kaagad itong niyakap. Pasensya na, Nay. Wala ako sa bahay nang mangyari yun. Pero panatag akong walang kasalanan ng asawa ko. Marahil may nanloob at naabutan ni Tito din. Sana nga, inosente ang asawa mo. Bumitaw ang lalaki sa kanya at ipinakilala ang sopistikadang babae na ngayon niya lang napansin. Nay, si President Catherine Rodrigo po. Mama ni Katlina. Ang sinabi niyo ng anak ay ikinagulat niya. Akala niya ay hamak na public teacher lang ang ina ng manugang. Pero papanong ang presidente pala? Kung ganoon ay nagsinungaling sa kanila si Katlina. Kumusta, Mrs. Subiron? Nakakalungkot na sa ganitong klaseng pangyayari tayo magtatagpo. I'm so sorry for the loss of your brother, pero alam kong walang kasalanan ng anak ko. Paano mo naging anak ang asawa ng anak ko? Usisa na lang niya. Noon pa man, hindi gusto ng anak ko ang makilala bilang isang anak ng presidente. Ayaw niya sa atensyon at ang posisyon ko ang dahilan kung bakit naghiwalay kami ng papa niya. Maging ito si Enrique. Ngayon lang nalaman na ako ang biyanan niya. May I talk to you about my daughter? Kahit na kinakabahan ay nagawa niyang sumang-ayon sa presidente. Nagtungo sila sa malapit na cafe at doon nag-usap na tatlo. Mabuti na lang at napigilan ng mga bodyguard ang press kaya nakapag-usap sila ng tahimik. Sa kanilang pag-uusap ay binanggit lahat ng presidente ang mga naobserbahan niya sa anak. Katlina is eager to marry you, Enrique, to the point na tumakas siya nang ipa-arrange marriage ko siya. Panimula niya. Ang sabi niya, kahit na mahirap ka, alam niyang gaganda ang buhay niya sa'yo. Pero sa nakita ko, hindi. Pasimple kong sinilip ang anak ko sa detention room kanina sa presinto. Nakakagulat ang itsura niya. She's pregnant yet she's so thin. Pinapakain niyo ba talaga ang anak ko? And aside from that, halata sa kanya na hindi siya mentally stable. Kung ano man po ang pinagdadaanan niya, hindi ko po alam. Hindi po siya nagsasabi sa akin. Tugon ng asawa ng anak sa mahinang boses. You're her husband. Dapat inuugali mong tanungin ng asawa mo patungkol sa pang-araw-araw niyang kalagayan. Pasensya na po. Malaking pagkukulang ko yun. And Mrs. Subiron, baling niya sa balae. Ikaw ang nakikita sa bangkay ng kapatid mo at kay Katlina. But are you sure na siya ba talagang sumaksak sa biktima? Nakitaan na ng guilt ang mga mata ng ginang sa kanyang itinanong. Walang duda, may kinalaman nito sa krimen. Magaling siyang kumilatis ng mga tao, lalo na sa mga ekspresyon nito. Bago kasi siya naging politiko ay nakapagtapos siya bilang BS Psychology student para sa pre-degree niya sa law school. Ang kanyang mga mata at instinct ay hindi basta-basta. Balae, hindi ka masagot. Anyways,
Dadaan naman sa masugid na pagsisiyasat ang lahat at gagawin ko ang lahat upang mapatunayan na inosente ang anak ko. Tutulong din po ako, ma'am. Malaki ang tiwala ko sa asawa ko. Pangako ni Enrique. Nang matapos silang mag-usap ay nagpahatid na sila ulit sa presinto. Hindi makauwi ang pamilyang Subiron sa kanilang bahay, kaya doon muna sila pansamantala sa bahay ng alkande sa utos na rin ng mayor. Habang nagpapahinga ay hindi mapakali si Aling Esther. Tila nagmistula itong uod na binubudburan ng asin sa higaan. Napansin ito ni Enrique nang pumasok siya sa kwartong kinaroroonan ng ina. Nay, hindi kayo makatulog. Usisa niya at umupo sa hinihigaan nito. Bumangon ito at kinausap siya. Nahihirapan ako, anak. Bakit ka pala umuwi? Tugon ng ina. Pinauwi ako ng mga pulis at ni Madam President. Hindi raw pwedeng tumambay dun sa presinto. Ayaw ko nga, Nay. Siyempre naroon ang mag-ina ko. Pero hindi pwedeng sanggahin ng otoridad. Kumusta ng asawa mo? Hinayaan nila kami mag-usap ng isang oras. Siyempre, Nay, malungkot siya at umiiyak. Sobrang sakit. Bakit ba kasi kinailangan mamatay pa si Tito Eden sa bahay? Bakit kailangang asawa ko pang mapagbintangan? Napaluha na siya. Kung alam ko lang naaantong sa ganito ang lahat, hindi ko na sana siya sinama sa akin. Kasi anak siya ng presidente. Ang ganda ng buhay niya ron, Nay. Tapos sinira ako lang. Pinagtiis ko siya sa simpleng buhay. Sana nagawa akong pigilan ng sarili ko para sa ikabubuti niya. Naramdaman niyang niyakap siya ng ina at sa balikat nito ay humagulhol siya na parang bata. Mga ilang minuto sila sa ganoong posisyon hanggang sa binitawan siya ng ginang. Anak, may ipagtatapat ako sa iyo. Wika nito sa pabasag na boses. Ano po yun, Nay? Ang totoo, sinasaktan ko ang asawa mo. Ang kaninang malungkot niyang itsura ay napalitan ng pagkagulat, ngunit bago siya tumugon ay pinakinggan niya muna ang sasabihin pa nito. Pinapahirapan ko siya sa tuwing wala ka. Ang totoo kasi mas boto ko kay Fosha para sa'yo. Tumulo ang luha ng ginang. Patawarin mo ko, anak. Nabulag ako sa pangarap na makaahon tayo. Saglit siyang natahimik, nag-iisip kung ano ang tamang mga salita na itutugon sa ina. Kung ganun, bakit kay Katlina niyo inilalabas ang paghihirap niyo? Ako ang nagdala sa kanya. Ako nagpakasal sa kanya. Pinili ko siya. Bakit hindi niyo sa akin inilabas ang galit niyo? Nay, pinagkatiwala ako sa iyo ng asawa ko. Tapos sasabihin mong pinapahirapan mo pala. Hinuli ng kanyang ina ang mga kamay niya, ngunit marahan niya itong iwinaksi. Anak! Mahirap tanggapin ang mga sinabi niyo. Pero kapag maayos ng lahat, sana humingi kayo ng tawad. Siyempre gagawin ko, anak. Magbabago na ako. Aasahan ko yan. Akma siyang aalis nang hawakan ng ginang ang manggas ng suot niyang damit. Anak, ang totoo, may aaminin pa ako. Seryoso ang boses nito kaya naman bigla siyang kinutuban. Ngunit nang akmang magpapatuloy ay nakarinig sila ng sirena ng pulis sa labas ng bahay. Ilang sandali pa ay tinawag na sila ng mga kasambahay ng alkalde. Kuya Enrique! Aling Esther! May mga pulis sa labas! Sa sobrang pag-aalala na baka may kinalaman sa asawa ang biglaang pagpunta ng mga pulis doon, ay mabilis siyang lumabas at sinalubong ang mga ito. Chief! Bakit po? May nangyari po ba sa asawa ko? Bakit po kayo nandito? Usisa niya sa hepe. Narito kami para arestuhin ang totoong may sala, Mr. Enrique Subiron. Sagot ng hepe na ikinagulat niya, ngunit nagbigay pag-asa sa puso niya. Sino po? Hindi sumagot ang pulis, bagkus ay lumapit ito sa taong nasa kanyang likuran, ang kanyang ina. Mrs. Esther Subiron, inaaresto ka namin sa salang pagpatay kay Eden Subiron. May karapatan kang manahimik. Ang anumang sasabihin mo ay maaaring gamitin laban sa iyo sa hukuman. Tila ba binuhusan siya ng malamig na tubig sa kanyang nasaksihan. Ang kanyang ina naman ninakposas at nagpatianod na lang sa mga pulis. Walang mababakas na pagtanggi rito. Hudyat na totoo ang sinasabi ng mga pulis. Ang mga luha niya ay muling nagsianod. Nay, ikaw ang totoong pumatay? Isang tangulang ang iginawad sa kanya ng ina. Sapat na upang siya ay tuluyang malumbay.
Sa kabilang banda ay nakalaya na si Catlina sa presinto, ngunit imbis na umuwi sa asawa ay sumama siya sa ina sa Maynila nang ito ay magpakita sa kanya. Napag-alaman niyang ang kanyang biyanan pala ang pumatay sa kapatid. Ayon sa investigasyon ay nagmatch ang fingerprint nito at noong nasa kutsilyo. Bukod pa ay meron pang nakitang malaking ebidensya ang mga pulis sa bahay na hindi niya alam kung ano-ano. Habang nasa biyahe ay tahimik lang silang mag-ina. Kinakausap lang siya nito nang sila ay makarating na sa kanilang mansyon. Umakyat ka na sa kwarto mo. Huwag ka mag-alala. Palagi ko yung pinapalinisan. Maligo ka at uutusan ko mga maid na ipaghanda ka na makakain. Utos nito sa kanya. Nang akma itong tatalikod ay saka siya nagsalita. Mama, I'm so sorry po. Nagawa ko po kayong takasan. I'm so sorry. Matigas ang ulo ko. And I'm so sorry sa lahat. I don't regret loving Enrique. But I regret not listening to you. Ginawa kong easy-easy yung pag-aasawa. Hindi ko inisip na may possibility na magkaroon ako na masungit na biyanan. Dapat sinunod ko ang payo niyo na kilalanin ang pamilyang nais kong pasukan. Imbis na sumbatan ay naramdaman niyang pagyakap ng ina na matagal niyang hindi nadama. I'm so sorry to anak. Masyado ako naging mahigpit sa'yo. Forgive me for taking your freedom. Tahan na, makakasama yan sa apo ko. Tumahan na siya roon at nginitian ng ina. Ano pong mangyayari kay Enrique? Maghintay ka. Kung willing siyang magpakita at itamang pagkakamali niya sa akin sa pagtanan sa'yo, hindi ko siya pipigilan na makasama ka. You and my grandchild deserves happiness. Ang marubdob nilang pag-uusap ng ina ay nagpagaan sa kanyang loob. Para sa ikabubuti ng kanyang kalusugan ay nanatili siya sa poder nito. Naging mas mahigpit ang seguridad nila dahil na rin sa pagkakasangkot niya sa gulo, lalo na't kilala na siya ng madla bilang anak ng presidente. Ginawa naman ng kanyang ina ang lahat upang humupa na ang balitang yon at nang makapamuhay na siya ng tahimik. Makaraan ng ilang araw ay nahatulan na ng korte ang kanyang biyanan sa salang murder at nabigyan ng kaparusahang 20 taon at 1 araw na pagkakakulong. Si Elle naman ay hindi naman pinabayaan ng kanyang ina. Inako lahat ng presidente ang pagbabalik-aral at pagpapagamot nito. Habang si Enrique ay hindi niya alam kung ano na ang nangyayari dahil sa sobrang shock sa ginawa ng ina ay marahil ay nagpapahinga ito. Kahit na ganoon ay hindi siya nawala ng pag-asang sana ay magtungo roon ng lalaki upang sila ay sunduin. Hanggang sa lumipas ang 1 buwan, ganun pa rin ang kanyang ipinagdadasal. Huwag ka mag-alala anak, alam ko magpapakita rin sa atin ang tatay mo. Bulong niya sa may kaumbukan niyang tiyan habang namamahinga sa kanyang sariling kwarto. Hindi maalis sa utak niya ang pananabik sa asawa kaya upang malibang ay kinakausap na lang niya ang anak sa sinapupunan. Anak? Tawag sa kanya ng kanyang ina nang bigla itong pumasok. Bakit po ma? May bisita ka. Sino po? Bumaba ka na lang na makilala mo. Nagtataka man ay sinunod niya na lang ito. Sa hagdanan ay tinulungan pa siya nito sa pagbaba. Nang makarating sila sa living room ay nakita niyang may isang taong nakaupo sa may couch. Saglit siyang napahinto. Kahit na nakatalikod ang tao at medyo pumayat ay nakilala niya pa rin ito. Iniwan na siya ng ina kaya mag-isa siyang lumapit sa bisita. Mahal? Tawag niya. Marahang lumingon sa kanya ang lalaki at mahahalata agad ang pananabik sa mga mata nito na tila tinalupang sa kanya. Ako nga mahal. Namalaya na lang niya ang sariling napapahikbi nang marinig muli ang boses ng pinakamamahal na asawa. Mabilis na lumapit sa kanya ito at itinago siya sa mga bisig. Bakit ngayon ka lang? Miss na kita. Sambit niya. Pasensya na mahal. Inayos ko muna ang sarili ko. Ayokong humarap sa'yo ng anak natin na magulo ako. Salamat sa paghihintay ha. Miss na din kita. Tahan na. Pinahin nito ang mga luha sa kanyang pisngi gamit ang mga daliri. Tumahan naman siya. Nasaan ka ba nito mga nakaraang buwan? Sinabi ko sa mama mo na bigyan niya ako ng pagkakataon sa'yo. Sinabi ko rin na gusto ko na munang ayusin ang sarili ko kaya tinulungan niya ako. Kaya inutusan niya ako mag-volunteer sa mga proyekto niya sa pagtulong sa mga nangangailangan. Tama siya. Yun ang mainam na pagpapagaan ng loob. Bakit hindi ko alam? Hindi ka kasi nanonood ng balita.
Napatawa siya sa tugon ng asawa. Tama ka. Maraming salamat at bumalik ka sa akin. I'm sorry sa mga ginawa ng nanay ko sa'yo. Ngayong maayos na ako, hayaan mo akong bumawi. Lumuhod ito upang halikan ang kanyang tiyan. Anak, pangako magiging mabuting tatay ako at magiging mabuting asawa sa nanay mo. Mahal na mahal ko kayo. Doon ay muling nagsimula ang hindi natapos na buhay nilang mag-asawa. Hinayaan sila ng presidente na roon manirahan, ngunit nangako si Enrique na magtatrabaho ito pagkatapos niyang manganak upang maibili raw siya ng sariling bahay. Naging mabuting asawa ito sa kanya at ipinag-ipayo ang pag-aalaga sa kanya. Nang dumating ang takdang panahon ng kanyang panganganak ay nailuwal niya ang kanyang ligtas na kanilang panganay, isang babae na pinangalanan nilang Catalea. Habang lumalaki ang bata, nagdalaga, ay lagi nilang pinapaalala na maging mabuti palaging sundin ng payo at gabay ng mga magulang kung tama naman at makontento sa kung anumang meron siya ngayon. Tila ba naging aral din sa kanilang mag-asawa ang mga nangyari. Makalipas ang 20 taon at isang araw, nakalaya na si Aling Esther at hindi na sila makilala nito dahil sa pagka-develop ng Alzheimer. Gayunpaman ay hindi na nila ito pinabayaan. Napagbayaran na nito ang nagawang kasalanan, kaya inalagaan nila ito at ibinigay ang mga pinapangarap nitong masaganang buhay. Ngunit nang ito'y nanghina na, nakapagsalita pa ito at narinig nila muli rito ang salitang hindi nila inaasahan, ngunit nais nilang marinig noon pa. Enrique, Katlina, mga anak ko, patawarin niyo ako. Ako ay nagkasala, ngunit ako'y tinanggap niyo pa rin. Maraming salamat. Nang dahil sa inyo, natauhan ako. Ang nagawa ko sa inyo, sa kapatid ko, ngayon ko na tuluyang pagbabayaran. Mamuhay kayo ng masaya. Yun ang mga sinabi ng matanda bago bawian ng buhay. Kahit na nakakalungkot, ang ngiting suot ng matanda sa pagpikit sa mga mata at pagbuga ng huling hininga ay nagbigay sa kanila ng aral at paalala na sa pagtapos ng natanggap na parusa sa isang kasalanang nagawa, hatid nito ay pagiging kontento at paggaan ng kalooban. At dito na po nagtatapos ang kwento para sa araw na ito. Sana po ay nagustuhan niyo ang kwentong ito at kinapulutan ng aral. Muli, maraming salamat sa patuloy niyong pagsuporta sa ating channel. Ako po si Miss Demi at hanggang sa huli nating mga kwento. Maraming salamat!